Ayan, good morning. Again, this is Marbs. Ayun, kwento lang natin guys. Actually, ano to dati naman na tong balita, no? Na mapupunta tayo sa NCAP, no? Kasi hindi naman po kasi hindi naman po kasi kailangan lagi nandiyan ng enforcer para sumunod kayo. Importante po, sumunod po kayo sa batas trapiko para iwas aksidente po, no? Kasi iba, nagbibiting the red light kasi wala namang bantay. Paano kung ang anticipation mo dapat doon, meron pa rin umahabol sa stoplight dahil green. Ikaw, magbibit ka. So, alam niya na. Tapos sasabihin nyo, ano naman, maluwag naman, di ba? Ayun. So, yung nabalita, no, na lalaki dun sa yung umiiyak sa LTO kasi hulugan daw yung motor niya, so 100,000 yung motor niya, tapos yung violation niya umabot ng 200,000. So ano ibig sabihin nun guys? Alam nyong mali yung ginagawa nyo, nagmamadali kayo, hindi nyo inalam na ganito ang halaga ng violation. Yung wala lang helmet guys, dapat alam ninyo magkano ang violation yan. Kaya pagka kayo nahuli, aware kayo na dapat talaga kayo mag helmet kasi sayang, lilipad pera nyo dun. Yung malupit 5,000 sa unang violation yun, pagka nakasunod-sunod ka, pataas ng pataas yun, hindi po laging 5,000 lang yun. So ibig sabihin dakila kang pasaway. So yun yung mga kailangan aware tayo, no? Mahirap ang ang magbabayad ka ng penalty. Kung sumusunod ka, wala kang magiging problema. Kaya guys, ayun lang. Mas maganda po yan dahil po mape-prevent ninyo yung corruption din doon sa mga naninikil sa inyo, no? Na instead magbayad ka ng violation mo, mapupunta lang sa kanila. So yun yung purpose niyan, no? Wala maraming naging corrupt na sa ganyan dati, kaya nagpatupad ng ganyan modernong padaan tayo sa putik sobrang dumudulas yung gulong niya, sa atin din. Nakausli yung center stand dyan masyado, parang yan, sasayad. Okay, so kailangan gamitan ng konting energy doon. Okay, actually nakakaano lang dyan, malalaking plate number, huling-huli ka na kaagad din. Pero alam niyo sa tipong nangyayari sa atin, nung araw caught in the act dapat. So na rin yun, kahit na lumipas ka, nakaalis ka na dun sa sitwasyon na yun, show cause order ka, diba? So pag may ka at pinost ka, may mga nag video sa'yo, nag picture sa'yo, SCO ka. Ang kukulit ng mga Pilipino, tag sila ng anong ginagawa nito. So naging aware din tayo dun sa mga ganun sitwasyon. Okay, ngayon Lunes, walang pasok yung iba, pero nagta-traffic dito dun sa banda dun sa Quirino Highway, himala walang masyadong traffic. Although sa SB Road tayo dumaan, dahil nga iba-iba ang dinadaanan natin, Okay, so ayan. Ano nangyari dyan? Okay, so yun, again, may tuturo din pala ako sa inyo kung paano, kapag nagloko po yung ninyo, yung brake sensor,
may solusyon dun. Pero dahil mahaba yung video, sasubukan ko mamaya na separate video para madali siyang i-search, no? Yun ang ano, hindi kayo dapat mag-worry kung magkaroon ng error dyan sa ano. $8,000, no? 8,000 na yung mileage natin, guys. Woohoo! 8,000 in 5 months. Normal ba yun? I think mataas, mabilis talaga. So araw-araw natin ginagamit, no? Hold on. Double check. 8,001 na. Sakto yun, no? Pagtingin ko, 8,000, no? 16 kilometers na tayo. Mag-average tayo kasi ng 19 dyan, eh. Mag-e-end pala. Mag-e-end tayo ng 19 kilometers. Dito talaga may bottleneck, eh. Tabingi pala to. Kahapon buhos yung ulan. So far ang nangyayari sa Dynamax, no, yung brightness niya kumukurap. Pero hindi siya ganun ka-affected dahil hindi kagaya nung isa. Iba yung motherboard siguro nun. Pagka nagkaroon ng error, nagpa-fluctuate, ano na siya, mare-reset. It's either mare-reset or magba-blackout. So dito, pag nababasa yung wiring, ano lang, lumalabas-labas yung brightness, yung high beam kung tawagin, no? Or hindi rin naman, may passing din naman yung isa. So ayun, hindi, wala palang passing yun. So ayun ang maganda rin pala sa passing. So kung marunong kayo gumamit ng passing, pagka medyo matulin kayo, passing lang po kayo para makita na magdidire-diretso kayo. So pagka ano naman, nakahinto kayo, isang pass lang, ibig sabihin pinapauna ninyo yung ano, pagka nagkasalubong, no. Yan po ang kortesiya sa pagmamaneho, no. Hindi po yung passing pang ano nyo, pang bulag nyo, ang pansisilaw ninyo, kasi sinasabay nyo sa MDL nyo na ano, naka bright. So yun, ako ever since ano, kasi ang hilig ko talaga busina, ilaw. Kasi nung araw, bukilya lang po yan, mahina. Kaya naglalakas pa talaga kami ng ilaw. Bakit kailangan maglakas ng ilaw? Visibility po kasi yun, eh. Kaya kung mapapansin nyo, yung ibang mga motor na nilabas, talagang bukas na yung ilaw or naka DRL, no? Visibility po yun. Then yung sa lakas ng busina, actually hindi naman ano yan, eh. Hindi rin talaga siya ano, pwede hanggat maaari. Kaya lang po, nangyayari po kasi sa sobrang mahina siya, no? Ang liit na motor, hindi pa nakikita, hindi pa naririnig. May ganun po, no? Kaya ako naglalakas ng busina. Pero yun nga, hindi naman tayo nagbababad ng busina, eh. Ayun, may ambulansya, hindi makadaan. So yan, dito na lang po muna. Anyong nuna. Okay, so dito na lang po. Maraming salamat po, no. Tatry ko mamaya makapag-video nung tungkol sa brake sensor na yan. Okay, uy, mura, 68. Mura pa ba dito? Okay pa paano? Okay, thank you. Sa mga hindi po nakakapansin, no, na meron po ditong charger, pakita ko lang po sa inyo. USB po yan. Madilim. USB po yan. Pwede mag-charge. Okay? Ayos naman.